Bakit ka pala nawala sa Wawawi? Ang dami na kasing nangyari na mga issues. Number 1 yung pinasukang mong TV show, I know. game show, di ba? I know. Tapos ikaw, inalisan mo. Hindi nila alam kung paano siya kasama sa work. Eto, nasaktan ka ba sa post ni Claudine? Minsan, kahit naman maganda yung intention mo, huwag ka na lang siguro, minsan makisali. Kung ano sasabihin ng mga tao sa akin, ibabash ako, i-judge ako. Okay lang yun. Kilala ko naman yung sarili ko. Kung na-offend ko siya dun sa pagsagot ko, may pinanggalingan din naman kasi ako. Kasi nga, sa pagkakaibigan, dapat nag-iintindihan, di ba? Sana tinawagan na lang muna niya ako. Hindi kasi ako plastic eh. Deadma ang mega, deadma ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog! And for today's video mga kachika, ito na po, makakasama natin at makakakwentuhan natin ang nag-iisa. Kilala ito mga kaibigan, Janelle Jamer! Hello! Talaga ba kilala pa ako? Oh, syempre naman, gumawa ka ng pangalan mo dati. Diba? Pero ngayon hindi na po siya nag-active. Kilalanin muna natin si Janelle Jamer kung kailan at paano naging artista si Janelle Jamer. Ganon. Ganon! Paano ka ba nagsimula sa Janelle? Nag-start ako sa Punchline. Actually, before Punchline, nag-Marikina pa ako. Tapos, after noon, siguro mga 1 year lang ako doon or 2. Tapos, nag-Punchline na ako. Yung Marikina po sinasabi niya, ano po yun? Parang Pagkainan. Pagkainan, family restaurant po yun. Na kumakanta ako. 27 songs Ha? per night. Kapag nagigig ka kasi parang 9 songs, di ba? Each Oo. set. 3 sets. So, 27. Paano ka nagsimula doon? Nag-audition ako, nag-walk-in ako, nagpasama ako sa tita ko. Ilan taon ka noon, natatandaan mo? 17. Ay, fresh. Fresh. Pag nag-agree naman ako na fresh. Nag-start akong magtrabaho kasi parang feeling ko, nako, parang gusto kong mag-earn ng sarili kong pera. Though ayaw ng lola ko kasi very strict yung lola ko. Pero medyo may pagkaano ko nun, parang hindi, parang masyado akong driven. Ano ba yung pamilya niyo dati? Maayos naman. Maayos. Oo. Pero kailangan mo magtrabaho dahil gusto mo kumita Gusto ng ko sarili talaga, pera. gusto ko magkaroon ng bahay. Bata pa lang ako, binibentahan ko yung mga kapatid ko, gagawa ako ng halo-halo sa bahay, tapos binibentahan ko sila. So sabi ng mama ko, parang negosyante itong ano ko na to paglaki. Hindi ko in-expect na magiging artista talaga ako. Yung po nga pagkainan sa Marikina, sikat na sikat po yun na halos lahat ng mga magagaling kumanta doon nagsisimula. Isa po si Janelle nagsimula. At after nung 2 years ka sa pagkainan, paano ka napunta sa Punchline? Nakijam lang ako noon. Tapos nakita ako ni Tita Cynthia. Hello, shout out kay Oo. Tita Cynthia. Tapos sinabi niya, gusto mo ba na try? Sabi ko, naku, hindi po ako marunong magpatawa. Mahihain po ako. Oo, kasi singer ka lang. Hindi po ako. Tsaka conservative pa ako, di ba dati? Diyos ko, natatandaan ko dun sa gig na yan, ginugupitan pa ng mga bakla yung palda ko, nila Kiray. Kasi ang haba, ang baduy ko. Sabi niya, ang ganda-ganda ng legs mo. Gupitan natin. Somehow, nakatulong talaga sa pagkatao ko. Yung mga kasama natin doon. Ikaw din, syempre. Doon kami nagkilala ni Janelle Jamer. At take note, pag nagsiset ka sa Punchline Comedy Bar, ito yung ang dami niyang bit-bit. O, yung mga supporters mo sa pagkainan. Kasi di ba sa pagkainan, pag singer ka doon, may kanya-kanya kang talagang avid supporters. So nung nalaman nila na nasa Punchline ako, pumupunta talaga sila. Tapos ang tip natin doon, Grabe yung mga bisita mo kasi talagang may ayaman talaga. talagang sobrang sumuporta sa akin yung mga yun. Ilang taong ka nagtagal sa Punchline? Medyo matagal din. Kasi habang nagwawawi ako, nagpa-punchline ako. Hindi naman ako umalis eh. Speaking of, doon po siya nakita bago siya pumasok sa Wawawi. Ayun. Ang nakadiscover si Nanay Christy. Nanay Christy, shout out to Nanay Kasi Christy. may Tuesday group sila doon, di ba? Yes. Tapos parang ako na lang yung babaeng hindi nag-audition nun sa Wawawi. Tapos parang sinasabi sa akin ni Tita Cynthia, try mo na. Sabi ko, ayoko po. Na-experience ko na kasi yung sa GMA, yung nag-teleserye kami ni Ate Regine. So parang sabi ko, ang hirap ata kung magtatrabaho ako, shoot, tapos may punchline, parang hindi na ako makakatulog. Kaya nag-aaral pa ako. Saan ka nag-aaral nun? Informatics. Para lang matapos ko siya. Pero tinry ko naman. Akala ko hindi ako makakapasok nun eh. Paano na-experience nung audition sa Wawawi? Siguro more than 100 kami or 200. Grabe. Tapos, parang halos panghuli na ako, gabi na. Sabi ko kay mami,
sumalangit naman. Pero sabi ko, Maming, parang wali naman na tayo dito. Pinatabi na sa side si Iya tsaka si Kat. Dalawa lang daw yung kailangan. Sabi ko, ano to? Baka eme-eme na lang to. Wala nga ng pag-asa. Tapos parang sabi ni Maming, sige na, tapusin na natin to. Mapapagalitan tayo ni Tita Cynthia pag hindi mo tinapos. So nag-audition ako. Tapos Anong ginawa mo ng audition? sabi ni Willie, magpatawa ka. Siyempre nakakaya. Di ba pag sa atin, ang hirap na pag komedyante ka, magpatawa ka. Oo, yung Ang hirap nun ako. Ano yun? Diba? Walang hugot. Sige, magpatawa ka. Buti na lang nandun si Eric. Si Eric Nicolas. Oo, Eric Nicolas. Sinamahan niya ako. Tapos parang sabi ni Kuya Will or ni Willie na parang, ano pang pwede mong gawin? Sumayaw ka at pinasayaw ko, no? Sayaw ka naman. Sayaw naman ako. Tapos biglang, kaya mo ang host. Ayun na, pinakita ko marunong host. Tapos marunong ka ba kumanta? Tapos hindi niya ako nakuha nun. Inakit ako ni Direk Bobot sa taas. Pero siguro nung time na yun, nag-iisip si Willie kasi dalawa na yung nakuha niya, yun lang yung kailangan niya. Sino yung nakuha niya ang una? Si Kat Alano and Iya Villana. Ayun. Tapos biglang pinatawag ako ni Kuya Will. Pinabalik niya ako. Sabi niya, sige na nga, doon ka na lang. Ilalagay kita sa segment ng Hulikaw. Hulikaw! Ano mas mabigat? Yung may gano'n, tumatakbo ako sa kalsada, ganyan. Anong taon nga ito? Tanda mo ba? 2005. Tapos, yun na, nung sabi sa labas ako, hindi ko in-expect na masasali ako sa studio. Kada rehearsal, ang lakas ng bibig ko, di ba? Yung, pera, bayong! Ganun. Parang Papansin ka talaga. Papansin yung boses mo. Oo. Hanggang sa sinabi niya na, parang bagay naman na 3. Ang galing. Tapos, nagkaroon ng 3 kulay sa pera o bayong. Pula, berde, at sa dilaw. Ako yung, at sa dilaw! Ayan. So, nagkaroon ng parang, ay, perfect, 3. Sige na nga, 3 na natin. Hanggang sa yun, nagtuloy-tuloy na. Aminin naman natin, nakilala po si Janelle dun sa Wawawi. Nakilala kang bigla-bigla, di ba? Alam mo ba? Kasagsagan ni Kuya William. Hindi ko naisip yun. Kasi nasa studio lang kami. Walang social media, so wala kaming idea. So, nung first anniversary, nagulat talaga kami kasi we were only expecting mga 30,000 na tao. Sobra pa dun yung dumating. Tapos, nung nag-world tour na, nakakapuno kami ng stadium sa ibang bansa. Pero buti na lang din, nagpa-punchline ako. Kasi dun, Kalahasa. hindi lang nahasa. Parang hindi lalaki yung ulo mo. Kasi kung ino-okay ka pa rin ng mga bakla. Kasama mo kami. So hindi mo pwedeng arte-arte ka dyan, di ba? Nagbago ba ang buhay mo noon nung pumasok ka sa Wawawi? Oo naman. Ang laki. Oo naman. Yung kinikita ko doon, pinang-down ko agad ng bahay. Ang galing mo naman, girl. Tsaka masinop ka talaga. Di ba? Punchline pa lang. Oo, Hindi ako kasi- umiinom. Hindi rin ako siya nag-UC. umiinom. Uwi na ako after. Wala na akong mga after party. Ilang taon ka na sa Wawawi? Siguro almost 3 years. Tapos, bakit ka pala nawala sa Wawawi? Kasi parang lagi ko na siyang ginagawa. Somehow na ayoko na rin namang i-tackle, pero parang hindi na rin ako masyadong happy nun. So kinailangan kong umalis. Feeling ko yung growth na hinahanap ko. Wala na dun. Oo, wala na dun. Plus, parang ang dami na kasing nangyari na mga issues, mga ganyan. Bata pa kasi ako nun, pero Mel, hindi ako sanay nang sinusulat ako sa dyaryo. Umiyak talaga ako nun At wala pang social media nyo wala pa nun ha. Imagine mo, buti na lang ngayon na may social media, matatag na tayo, di ba? Pero noon, pag may nabasa ako sa dyaryo na ganito, lama, ano ba yan? Masyado akong na-affect. Kasi nung panahon na yun, hindi pa naman uso yung tinatawag na depression eh. Oo, hindi pa masyadong na-distinguish kung ano Diba? depression. Parang malungkot ka lang. Dumating sa punto yung Oo, gano'n. masaya pa ba ako? Tapos parang, nung umalis pa ako, ang dami pang mga iba-iba pang issues, diba? Tapos nagkulong ako sa kwarto nun. Hindi ka nang hinayang nung iniwan mo yung Wawawi. Nung mga first few years, hindi. Kasi nandun nga ako sa time na malungkot ako eh. Parang feeling ko gusto ko mag-ibang bansa. Ang cliche, pero hanapin yung sarili ko. Ay. For me, wala namang masamang desisyon sa buhay. Kasi every decision na gagawin mo sa buhay mo, dadalhin ka pa rin yan sa direksyon na maaaring i-take mo siya na lesson o just a failure. Pero ako kasi lahat, I take everything na parang lesson talaga. Pero ang galing mo sa pagtanggap sa pera, sa fame, sa future mo, na ma-manage mo. That time na pumasok ka sa TV, ang daming nangangarap na makapasok sa number 1. Number 1 yung pinasukang mong TV show, I know. game show, di ba? I know. Ibang-iba, tapos ikaw, inalisan mo. Personally, kasi hindi ako ikaw, kung ako yung tinangangarap na lumabas sa TV araw-araw. Sayang naman. Siguro napagod din ako nun. Nagwawawi ako, naggigig ako sa gabi, nagro-royal pa ako. Yung Royal po, ito po yung networking. Na sikat na sikat. Na dati Sobra. rin akong owner. Oo. Diba? I was part of it. So parang after ko magwawawi, nag-o-office ako. Hindi ko na nga alam yung character ko
Parang komedyante ako sa TV, tapos pagdating sa office, kailangan formal ka. Pagdating ng gabi, bakla ka naman. Sinagad-sagad mo. Sinagad ko. Tapos parang gusto ko talagang maging known na singer. Parang hindi ko na siya masingit. Parang mas kailangan i-prioritize ko yung wawawi noon. At saka diba may kwento kasi na pag wawawi ka na, Wawawi ka lang. hindi Yes. ka na nakakalabas. Totoo ba yun? Yung talagang nakatali kayo kay Kuya Will, hindi pwede kayo kumuha ng mga racket-racket, di ba? I don't take it naman na parang nakatali. Siguro, what he wanted was, mas maging focus kami doon sa Wawawi. Kasi number 1 show siya. Oo. So, pag kinalat namin yung utak namin sa iba-ibang show, naiintindihan ko rin siya, especially now. Pero when I was younger, hindi ko siya masyadong maintindihan. Ang laking pera kasi nun, di ba? Diba? Rumakit ka. Racket, oo. Yun yung iniisip ko noon. Pero ngayon, naiintindihan ko talaga. Kasi syempre, nagmamature ka na. Siguro, ang kulang lang sa kanya, hindi niya lang kayang i-explain ng maayos. Yeah. But now, I totally understand kung bakit kailangan dun mag-focus ka lang. Kasi number 1 yung show talaga. Ayan. Lakas. Siyempre may kanya-kanya kayong pananaw, di ba? Kaya hindi natin Yes. masasakap kung ano yung nasa isip ni Kuya Will. Dapat kayong mga kasama niya, dapat dun din kayo para hindi kayo nagka-clash. Tapos ito pa, speak of, aware ka ba sa nangyayari ngayon sa career ni Kuya Will? Di ba matagal siyang nawala? Okay. Tapos ito na, bumalik. Part ng show niya yung isa sa mga best friends ko, si MJ Kayabyab. Aware ka ngayon na nangyayari kay Kuya Will na yung nagsisermon daw? Mahilig mag-run. Okay. Di ba? Gano'n naman talaga sa Kuya Will. Oo. Di ba? Gano'n naman talaga siya. Dati pa naman nagagawa niya yun. Siguro Bakit? isa yon sa Ay, part na parang inayawan mo? Oo, parang na-offend ka sa public. Pero kung babalik ako sa show na gano'n, tapos siya yung kasama ko, tapos sisigawan ako, parang tatawa na lang ako. Kasi alam ko na eh. Pero pag bata ka at baguhan ka, hindi mo siya masyadong maiintindihan Traumatic. na perfectionist lang talaga siya. Yeah. Kasi papasok yun sa studio, 7 a.m., 8 a.m. Grabe. Mauna siya sa lahat. I-check na kung may pako. Promise na totoo yan. Kaya mainitin ulo nito eh. Hado talaga siyang, alam mo yung mahal Focus niya, talaga. focus talaga siya sa ano niya. Siguro sa ngayon, dapat i-relax niya lang konti yung sarili niya. Alam mo noon, hindi kami takot magsalita. Ay, totoo. Pag tinanong kami ni Kuya Willie, papatol ka ba sa 46? Ay. Gumaganto kami. Oh, kuya, hindi ah. Di ba lumalaban kami? Tapos babarahin niya, may liksik kayo sa mga gwapo. Kasi dati, nasanay ka kasi sa comedy bar, pero yung mga kasama niya kasi hindi komedyante, no? Siguro yun yung Yun ang difference. Pero ikaw, kasi nakikita mo, di ba, halos Oo. ang dami mga comments na takot na magsalita, takot na takot magkamali yung mga host. Siguro kasi baguhan ba sila? Hindi, Ay. mga artista na sila. Mga artista na sila. O baka bago sila kay Kuya Willie. Bago sila kay Kuya Hindi Will. nila alam kung paano siya kasama sa work. Please. Dapat kasi ganun. In fairness naman doon, pag may ginawa ka nakakatawa sa TV, tuwang-tuwa naman siya. Kapag may contribution ka talaga, sasabihin mo, nakachamba to, gagawin ka niya. Meron na bang pagkakataon na talagang na-hurt ka, napahiya ka? Siguro na mga umpisa lang, pero mas light naman siya eh. Light nung lang. panahon namin. Hindi naman siya yung parang malalang, ano kayo, ganito, hindi naman, wala. Depende rin talaga sa tao din na kung paano mo i-absorb. Ikaw, napakaganda na pagkakatake mo kasi hindi ka napipikon, hindi mo pinapatulan. Ano ka ba? Mas malala. Mas malala nga kayo eh. Mga ganyan, wala lang yan. Diyos ko, malditahan ka ng mga bakla. Sanay ka na sa mga ganyan. O kaya, ano Hindi. ka, okray-okrayin ka, diba? Kung baka sakasakali ba, offeran ka ni Kuya Will na maging host ulit, papayag ka? Ng Will to Win? Oo, ng Will to Win. Parang ang yabang ko naman kung sasabihin ko na hindi ko tatanggapin. Pero kasi sa buhay ko ngayon, sobrang busy ko kasi, Kuya Romel, sa negosyo ko, masyado akong hands-on. Hindi ko alam kung pwede. Kung sana once a week lang yan na show, why not? Pero kasi daily yan eh. Commitment yan eh. So pag nandun ka, marami ka rin kailangan mapabayaan ng konti sa parte ng buhay mo. Ang buhay ko, pupunta ako ng Australia. Minsan 1 month ako doon, 2 months ako. Spending time with my family. Tapos parang tinutulungan ko minsan yung kapatid ko na mag-babysit ng mga babies niya. Yan yung nagpapasaya sa akin. And sa panahon kasi na to, I don't know, for some reason, parang hindi ako excited dun sa fame. Kung sisikat ka, why not? Kasi pwede mo magamit yan sa business mo. Yung business na yun nasa utak ko, hindi yung parang, gusto ko sumikat. Hindi talaga ganun. May Pero- purpose na ang pagsikat mo. Oo. Janelle, dito ka para sa Pilipinas. Baka gusto mo sumalang. Anong sasagot mo kay Kuya Will? Sumalang? Oo, Why not? Salang lang pala eh. At least open ka pa rin, di ba? Oo naman. At saka, marami akong natutunan sa part ng buhay ko sa Wawawi. Katulad ng, Paano ka maging hindi sensitive and paano ka mas maging strong sa mga bashers mo or sa mga ibang iniisip ng tao sa'yo. When I was younger, I wanted to please
people. Lahat. Pag medyo nag-iedad ka na, lalo na kung confidence mo sa sarili mo, parang nawawala lahat yun eh. As long as you know yourself, parang hindi mo na iniisip yung iisipin ng ibang tao. Basta gagawa ka lang ng mabuti, okay na yun. Galing-galing mo. Alam mo, sabi ko na nga, hindi ako nagkamali. Nung nakita ko itong babaeng to, marunong sa buhay. Natatandaan mo nung 19 ako, punchline, bumili na ako ng bahay. 19 na. 19 ako, napadaan lang ako sa mall. Tapos, nakaipon ako nun sa punchline. Pang down? Oo, pang down. Yung bahay nun, parang 1.5 lang yata. Tapos, nag-down ako ng maliit. Ang layo pa ng bahay ko nun, Antipolo, tapos punchline. Nakagustuhan ko lang magkaroon ng bahay. Nuhulog-hulog ako 12,000 a month. Doon na pupunta yun. Tapos sabi ko, pag may mga tip tayo sa punchline, aminin natin, lakas natin kumita sa punchline. Dahil natin nag-abroad. So, lahat lang yun. Ipon, di ako bumibili ng mga mamahaling bags. Hindi ako ganyan. Ay, in fairness ka naman. Eh, yun naman ang napakatalino itong babaeng to. Hindi mo siya makikita ng mga signatures, pero may mga properties. Ano mo naman kasi, di ba yung ano, di ba? Panindigan talaga. Anong negosyo mo ngayon, Janelle? Aside sa unang nagsimula ka sa networking, tapos umalis ka sa networking. Yeah. After ng networking, ano na nangyari sa'yo? Meron akong skincare line. 10 years old na rin siya. Ano ang pangalan ito? Bright Diamond Skincare. More on peeling kami. Tapos, actually, the other day, dumating yung mga bagong product ko from abroad din. Yung sunblock ko, pinalagyan ko ng vitamins A, C, E. Sunblock na. May vitamins pa. Kasi parang ako mismo, alam mo kung anong pinapagawa kong product madalas. Yung trip ko, like, sana may sunblock na may vitamins para hindi na dami kong tinatapal sa mukha ko. Oh, para customized talaga. Oo, yun na. Isang lagayan na lang, andun na lahat. Parang ganun. So, yun yung nangyayari talaga pagdating sa formulation. Ako talaga yung nagsasabing anong pwedeng ilagay. Naalala ko lang ngayon, sorry a year ago, alam mo kung sino nakasabay ko sa elevator sa Magnolia? Sino? Isang gwapong lalaki. Sino? Si Jordan Herrera. oo. Ang bakit? Uy, kasal na yun. Hindi, nakita ko lang naman. Naalala kita kagad. Ito yung speaking of dati naman, di ba? Napag-usapan naman natin. Mabait din naman yung tao. Naghiwalay ba kayo ng okay kayo? Maayos. Lahat ng breakup ko, maayos. Hindi ako nakikipag-break ng nagpapabebe lang. Dapat yung totoo na. Nasasabi mo kasi yung gusto mong sabihin. At saka hindi Straight ako, ka. pag sumigaw ako, ibig sabihin talagang ang lala nung pinagdadaanan natin. Kasi ang hirap mo kong mapasigaw. Unless talagang sobrang bastos ng sinabi mo. Pag may issue, ganito lang ako, ayaw mo lang. Tignan ko yung mararamdaman ko bukas. Hindi ako magre-react today. So ngayon single ka na? Single ako. For how many months ka ng single? 1 year na. Ay, 1 year na agad yun? So wala pumoporma ngayon sa'yo? Hindi ako lumalabas. Porque hindi lumalabas, wala na? Hindi naman kasi ako nag-a-announce na wala akong boyfriend. Ngayon? Never ako nag-post ng breakup. Sa akin kasi before naman, makarating ako dun sa desisyon na yun. Pinag-aralan ko muna yun. So, when I made that decision, yun na talaga yung gusto kong gawin. Kasi parang kahit mahal namin yung isa't isa, since walang gustong mag-adjust, better na wag na lang. Napaka-strong mo, no? Sabi ng mga friends ko, very sweet naman ako, grabe. Ang lala ako maging girlfriend daw. May pa-fireworks pa ako ng birthday. May ganyan Ay, naman may ako. effort ka. Effort talaga ako. At talagang pagluluto ko, maglilinis ako ng bahay, nasikaso ko yung gamit niya, ganun. Pero minsan, kapag siguro ikaw makikipaghiwalay ka, magaan sa'yo pag nabigay mo yung lahat. Hindi lang sa relationship yun ng boyfriend-girlfriend. Kahit sa family mo. Recently, I just lost my yaya. 18 years yun sa buhay ko. And masakit yun sa akin, sobrang lala. Kasi kasama ko yun everyday. Hindi ko lang siya nakakasama pag nasa ibang bansa ako. Yun yung na-realize ko, okay, hindi siya ganun kabigat kasi nabigay ko lahat dun sa yaya ko. Totoo Inaalagaan ko siya. Lahat ginawa ko, love you ya, ganun. Yun pala yun. Natutunan ko yan when I lost my grandmother. Kasi parang meron akong guilty feeling na sana mas nadalason ko yung pagdalaw. Pero minahal ko naman yung lola ko. Pero parang Kulang lang sa... oo, mas may pwede pa akong ibigay. Sinasabi nga ng mga kapatid ko, ano ka ba? Ikaw nga yung nasa Pilipinas eh. Kaya pala, papansinin mo, kung sino yung pinakamalakas na umiiyak sa patay, yun yung meron mga nagawang hindi nila panagawa dun sa namatay. Oo. Kasi Papansin mo? yun yung pinakang pangit na pakiramdam, yung guilty. Yung natutunan ko na parang hindi na ito mauulit sa akin after nung nawala yung lola ko. Yung buhay natin, kailangan hanapin natin kung ano yung purpose natin in life. Pero naisip mo ba, lahat ng pinangarap mo, nandito na sa'yo. Asawa na lang ang kulang. At
anak? When I was younger, siguro, iniisip ko, ganito, at the age of 28, mag-aasawa na ako, or 29, gusto ko na magkaanak. Pero, may mga nangyayari sa buhay natin, like, biglang nag-break. Alam mo naman pilitin ko yun. Batisip ako, di ba? Alam mo naman pilitin mo na gano'n, di ba? Lalo na pag foreigner yung partner mo, hindi mo sila pwedeng pilitin. Siguro, itong tinaha ko, masaya ako, I don't know. But for some reason, masaya ako na natanggal ako doon sa ganong box na dapat na ganitong age, may anak ka, may asawa ka, natanggal ko yung sarili ko doon. Hindi mo pwedeng kalabanin yung plano ng Diyos. Kasi kahit naman planuhin mo, pag hindi talaga, hindi eh. Sa mga past mo na naging boyfriend, walang nag-propose sa'yo? Meron, pero that time naman, hindi naman ako ready. Ano ba bang gusto mong ready? Kailangan ba dapat ikaw maraming pera? Hindi lang yon. Emotionally, Oo, ganon? mentally, emotionally, physically. And, ang weird nga eh, kasi ang pagpili ng asawa, hindi lang naman yan porket mahal mo lang eh. Yan din yung magiging partner mo sa pagpapalaki ng anak mo habang yan. buhay. Sa akin ngayon ha, hindi ako nagki-crave. Hindi Ay, nag-crave. crave sa mga hindi ako nangangarap na sana ikasal ako. Hindi talaga. Kung may dadating, why not? Pag wala, okay lang. Kasi kapag may dumating at nakita ko na yung faith, pareho, yung pananaw, diba? Kung hindi makapareho ng faith, baka pwede mo rin siyang mag-guide sa kung ano mang pananampalataya mo or what. Pagka marami kasi yung sinasabi, diba, yung opposite daw. Attracts. Diba? Hindi eh. Kailangan talaga pareho kayo eh. Hindi naman sa lahat ng bagay, pero dapat halos lahat doon pareho kayo para hindi kayo madalas nagka-clash. Alam mo, natatakot na ako sa'yo kausap ka. Bakit? Kasi parang feeling ko, lahat na lang ng bagay sa'yo, inaaral mo. Sabi nga ng friends ko, Ay, nakikita ko sa'yo habang kinakausap kita, parang gusto mo, pag sinabi ko tayo na, dapat tayo na. hindi naman pag tayo na, dapat tayo na forever. Hindi naman. Halimbawa may dumating at nagustuhan mo naman, kailangan mong itry. Why not? Pero kung hindi siya mag-work, hindi mo siya kailangan ipilit. Sa bagay. Pero minsan kasi, di ba, mga babae ngayon, di ba, parang, naku, yung pecho Hindi. na. Wala kang ganon. Wala Uy, anong nang pecho ganon. na? At saka dapat, hindi na ganon. Kasi yung mga babae, sorry ha, masyadong nagagawa sa babae na dapat ito ka, magbubuntis ka lang, manganganak ka lang. Hindi eh. Ay, career woman ka talaga. Hindi lang dahil career woman ako. Dahil parang ang bawat ligaya or happiness ng isang tao, iba-iba naman yun eh. Parang halimbawa, at the age of 19, may anak ka na. O at the age of 19, may bahay ako. Hindi naman dahil materialosang tao ako. Siyempre gusto ko rin na magkaroon ako ng asawa. Gusto ko rin magkaroon ako ng anak. But then, kapag hindi binigay, hindi ako magko-complain. Ang journey natin, iba-iba eh. At ang pace ng buhay natin, Yes, iba-iba. pero napaka-strong mo, girl. Kaya naman nakita mo naman ang buhay mo ngayon. Ano ba? Ganda ng bahay mo, ang dami mong properties, may negosyo ka. Pero dapat bumalik ka sa TV kasi nararamdaman ko talagang, Talaga ba? oo, ganda-ganda mo kaya ngayon. Talaga, thank you. Oo, at lalong kung gumanda ka, at lalong humingi pa ang pangalan mo. Ito, kailan lang, di ba? Speaking of friends, di ba? Naku. Alam mo, nung tinignan ko na sa TV dati, ay, best friend pala sila ni ano. Ang sweet-sweet nyo. Talaga Super kami. sweet ka with Oo. Claudine Barreto. Sabi ko, ay, Sweet naman din talaga yun. in fairness, ang mabait yun, nakasama ko Sweet na rin. din naman yun eh. ako sa kanya. Kasi maganda kayo together. Cute. Kaya nung lumabas yung isyong ganon, syempre, nagsimula ito sa mga post lang na may BFF. Eh, syempre, automatic yun, di ba? Iisipin namin, sino ba ang BFF niya? Ikaw. Okay. At yung isa pang Ako pangalan. ba? Oo, ikaw yung BFF. Oo. Okay. Kaya marami nag-isip na, syempre, hindi ka naman nagsalita agad-agad. Hindi ako nag-react nung araw na yon. Tinulog ko lang muna. Kasi minsan mahirap tayo mag-desisyon or magsalita ng emosyonal tayo. Actually, tahimik ka eh. Kaya ka lang lumabas kasi Ang yung dami mga na comment. Siyempre, sino ka lang ba naman? Iniisip pa sila, silence means yes. Pag hindi ka nag-comment, andun yung mga pangalan mo. Ikaw na lang inaantay yung magsalita. Tapos ako, personally, nabasa ko yung mga post mo rin na magmula ng bata ako, hindi ako yung kapi-kampihan, something like that, diba? Na parang ako, umatig yun, kampi-kampihan. Siguro ito na to. Pero wala ka pa rin binabanggit. Kasi parang siguro, naisip ko, tampuan to na magkakaibigan. Nagsalita naman na ako dun sa PEP. Ako naman kung ano lang yung ibabato sa akin, yun lang yung sasagutin ko. Kasi naging kaibigan ko siya for how many years din. And ako naman, tinitingnan ko yung magaganda. Kung feeling niya, nasaktan ko siya, nag-sorry naman ako sa kanya. Tinawagan mo personal. Meron isang pagkakataon na nagtawagan kami. Pati yung isang involved. And then after nun, I lost my yaya. Hindi na kami nakapag-usap Dahil laging busy na. na pare-pareho. Tapos, So matagal na pala ito nangyari? oo, matagal na. A year ago? No. A month? June lang. Sinabi ko nga doon sa interview ko, may pinagdadaanan yung friendship namin. Kung anong pupuntahan, you just have to accept it. Definitely, gusto ko pa rin na maging maayos yung, syempre nakikita ko maayos yung career niya,
happy ako for her. Parang i-wish mo naman ng maganda yung tao na minahal mo, di ba? Ay, minahal. So, past tense na ito. Hindi naman. Minahal o mahal, di ba? Ano ba masasad ka? Syempre naman, masasad ako. Kasi syempre lalim din ang pinagsamahan namin yun. And ang nangyari kasi dito is magkakaiba lang siguro kami ng pagkakaintindi dun sa isang bagay. Basta ang hirap i-detalye. I don't want to talk about the issue na hindi naman ako talaga yung pinakang Kasi ang or kung sino yung pinakang nagkagulo na ako naman, nung hiningan ako ng tulong ng kabilang kampo, which is kilala ko rin siya, hindi naman ako yung talagang sasabihin mong nag to the rescue, hindi naman ganun. Parang humingi lang siya sa akin ng, uy, may kilala ka ba na ganito? And then I just gave the number. Yun yung contribution ko. Yun lang. Oo, pero recently kasi na-trigger din siya, and yung nangyari doon kung bakit siya na-trigger, napagsabihan ko rin naman yung isa na nakapag-trigger. Though hindi rin niya minimin yun, pero napagsabihan ko rin na alam mo naman na si Claudine sa ngayon, emotional siya. Ang hirap din ng ganyan. Ang hirap. Kasi naiipit ka sa gitna. Gusto ko maging okay talaga sila lahat. Yun yung natutunan ko. Minsan, kahit naman maganda yung intention mo, huwag ka na lang minsan makisali. Siguro kasi ang nangyayari sa amin dati, parang, tawagan mo si Janelle, tanungin mo yung ganito, doon ako gano'n. So parang ako naman, So, parang sa super close nyo kasi yun ganun yun, di ba? Ganun. Pero wala naman akong sinisisi. Kasi ang bawat emosyon at bawat reaksyon ng isang tao, kanya-kanya yun eh. Wala namang tama at mali eh. For me ha, siya yun eh. Kung ano sasabihin ng mga tao sa akin, ibabash ako, i-judge ako. Okay lang yun. Kilala ko naman yung sarili ko. Kasi yung pag-describe kasi sa'yo doon, ang mga anak, at saka yung mga fans, parang ang laki-laki ng partisipasyon mo doon. Diba? Parang ang dami mong nagawan ng masama. Basta sinabi ko na yun sa Pep, wala naman akong ginawa dun sa mga bata and dun sa mga fans. Pero kung yung pagbibigay ko ng number, feeling ni Claudine naka-contribute ako dun sa nakaalitan nila, sa akin, akala ko kasi talaga, hindi siya ganun kabigat. Magkakaibigan naman kasi kayo. At feeling ko naman, lilipas din yan. Saka communication lang talaga. Communication. Wala pang nag-reach out isa sa inyo. Siguro sasabihin ko na lang, kung may nag-reach out, hindi rin naging maayos. But for me, ngayon, feeling ko kahit siya, hindi ready makipag-usap. Kasi ako, hindi din. Pero hindi ako galit. Palamig lang muna. Mas maganda na rin kasi yan yung, pag hindi pa handa, huwag muna mag-usap. Kasi lalo lang mapapahamak ang isa't isa pag hindi pa ready. Yun. Tsaka ano naman yan, si Claudine? Baka nga pag pinuntahan ko sa bahay yun. Oo. Nakikita ko nga kayo, pareho pa kayo suot ng damit. Pagtulog, diba? Siguro sa ngayon, talagang mainit lang yung situation. But as much as possible, syempre ayoko rin naman na nag-hurt siya. At hindi ko ginustong ma-hurt siya. Hindi mo intentional, Hindi ko nasaktan intentional siya. Any message na lang kay Claudine. Hindi mo masabi sa text, hindi mo masabi, malay mo dito, masabi mo. Kaibigan mo naman yan. At magkakaibigan naman kayo. Nasasod ko. Hindi naman. Di ba sabi ko nga sa'yo, pag emotional ako, hindi ako nagsasalita. Sa mga panahon na to, emotional Nasaktan ako. ka eh. Na-emotional talaga ako ngayon. Hindi kasi ako plastic eh. Yan ang totoo. So, kung hindi ako ready magsalita, hindi ako magsasalita. Basta ang alam ko lang, yun naman yung lagi ko sinasabi. Masaya ako pag naging mas matagumpay siya ulit sa career niya. Yun lang yun. Magiging happy ako pag okay siya. Yun. Ayan, yung wish ng isang kaibigan. Siguro, someday, one day, makapag-usap kami sa personal or kung ano pa man, siguro sa amin na lang yun. Saan natin? Dabating din ang araw kasi di natin alam. Bukas, makalawa, ayan na kayo. Nakapag-usap, isang text lang kayo. Oy, kamusta ka na? Kaya dumating yung puntong yun. Gusto ko mapapag-usapan. Kasi hindi ko ugaling yung mag-ignore. Kasi Mauulit. hindi lang yun. Yung growth doon, yung chance to grow, mawawala eh. Opportunity yun eh. Para Correct. mapag-usapan, eto, sorry kung ito yung nagawa ko na feeling mo mali ko. Ito naman yung mga nasabi mo na nasaktan mo ko. Kailangan mapag-usapan yun. Alam mo, agree ako sa'yo. Dapat talaga pinag-uusapan kahit na Hindi pwedeng dead na lang. okay na. Hindi pwede. Kasi maraming nasaktan eh. Para next time, Maiwasan. Yun ang lesson doon eh. Eto, nasaktan ka ba sa post ni Claudine? Oo naman. Umiyak ako nun. 1 to 10. 10? Kasi Talaga? masakit talaga. Kasi hindi ko talaga in-expect din. Hindi ko sinasabing hindi ko in-expect masamang tao na si Claudine. Hindi ganon. Kasi nga, sa
pagkakaibigan, dapat nag-iintindihan, di ba? Kapag pinasok mo isang friendship, kahit matapos yung friendship, parang dapat mag-exit kayo ng wala kayong galit sa puso at may respeto pa rin kayo sa isa't isa. Kung na-offend ko siya dun sa pagsagot ko, na-offend niya rin naman kasi ako. May pinanggalingan din naman kasi ako. Parang yan yung paniniwala mo, ito yung paniniwala ko. Hindi rin pwede gagawin? mag-meet sa gitna. Pwede naman sana. Pero sabi ko nga, yung ginawa niya, hindi ko pwede sabihin, sobrang mali naman ito. Hindi ako nasaktan dun sa comment. Nasaktan ako dun sa pagpo-post. But kung sana, napag-usapan lang talaga Hindi na at sana nasabi lumaki. niya yung pain niya or ganito niya, sana tinawagan na lang muna niya ako. Kasi hindi naman ako yung nag-trigger eh. Kasi hindi na mga comments, may mga comments. Total magkakaibigan naman kayo. Isang ring lang yan, no? Isang text lang yan. Para magkita-kita tayo. Pero alam mo, naluluha ako. Eh syempre naman. Talagang mahal mo talaga Oo si naman. Claudine. Halimbawa, bukas makalawa tumawag sa'yo si Claudine, anong sasabihin mo sa kanya? Depende sa tawag. Tawag na gusto niyang makipag-usap sa'yo. Pwede naman. Ayan. Oo naman. At least, buksan natin yung komunikasyon. Oo. Huwag natin lagyan ng tudok. Pero sa ngayon, di muna kasi mainit pa eh. Naintindihan ko naman din siya doon. Hindi ko rin alam kasi yung story nila, to be honest, nung Ayun. una. Kaya- Nalaman ko na lang. Nung nagkagulo na. Oo. So, naintindihan ko siya but at the same time, sana maintindihan din niya ako. Ang lungkot niyan. Kasi friendship yan eh. Alam mo naman kahit minsan, di ba, kahit wala ka na, basta pag may friendship ka, masaya ang buhay. Hoping for the best. Oo. So much for that. Wow! So much Kamusta for naman? that. Kamusta ang love life mo? Ako talaga. So pagkatapos nito, Janelle, ano na mga gagawin mo? Yung business mo? Ano Yun na? nga, meron akong skincare, yung Bright Taiwan Skincare. Makikita niyo yan sa Instagram. Actually, mga November pa naman eh, plano ko rin gumawa ng bagong album, but hindi pa sa ngayon. Nag-write ka din ng I write song, no? songs. Ang dami kong ginagawa sa buhay ko. Nahihilo na rin ako. Pupunta muna ako ng Australia kasi mag-aalaga muna ako ng mga pamangkin ko doon. Kamusta love life mo? So ito na. Sino mga ano mo, bet mo? Ito na. Ay! Speaking of bet. Ayan, patapos na tayo pero speaking of bet. Balita ako, meron ka daw crush. Uy, ngayon sobrang natutuwa ako dun sa Pablo ng SB19. Ay, tataga. Oo. Cute yun. Ang taba ng utak. Songwriter din yun. Actually, dun sa Leader group siya. nila, una kong napansin nung SB19, yung Josh. Nabit mo na ba yan? Sa Hindi first pa, time? hindi pa. Ah, pabata na pabata, ah. Ay, grabe! Hinanga lang naman, hindi mo naman sinabing gusto mong Pero sa bagay, ang dami kayo may gusto doon. talaga? Oo, Sobra. kasi matalino. Aside sa kanya, sino pa ba? Parang wala akong maisip na crush ko ngayon sa showbiz eh. Siguro nag-iba yung ano ko ngayon. Mas nagfo-focus ako. Gwapo naman si Pablo, pero parang mas na-attract ka na dun sa utak. Si noon, di ba? Gwapo. Gwapo lang, panlabas lang, di Hindi ba? naman, matatalino rin naman. Ay, Pero totoo. siguro wala sila nung creativity pagdating sa music, kasi di ba gusto ko rin yun eh. Malay mo, di ba, mag-collab kayo ni Pablo. Ay. Why not? Hindi natin alam. At saka mo, malay mo, makabalik ka rin sa Will to Win. Wow. Ngayon, nakilala na po natin si Janelle. At ang kwento ni Janelle, di ba? At ang kwento ng mga kumakalat na balita, at least, di ba, coming from horse's mouth. Tama? Wow. Wow! Sabi ka. Spell. Oo, lagi ko narinig kaya kay Nanay Christian. Maraming salamat sa'yo. Alam niyo po, ang tagal ko na po kinausap siya. Ayaw niya po talaga magpa-interview. Ayoko talaga, kasi paalis na ako at alam ko magtatampo ka pag hindi ka na naman kita inuuhan. Kasi ayoko na po Hindi naman ako talaga. magtatampo, pero totoo yun. Last question. Ano na nagpapalungkot sa'yo? Siguro pag namimiss ko lang yung lola ko, namimiss ko yung yaya ko, syempre yung papa ko. Pero masyado kasi akong Romel, positive na tao. Gumigising ako lagi with a grateful heart. Matutulog ako, ganun din. Gigising ako, nagpapasalamat ako ng lahat ng meron ako sa buhay ko. Bawa, nararamdaman ko malungkot ako, ayoko magstay dun sa frequency na yon. Naghahanap ako ng mga bagay na magpapasaya sa akin. Like, healthy yung mama ko, healthy yung mga kapatid ko, ako. Hindi ako malungkoting tao. Laban ka talaga sa buhay. Wala kang sinasayang na oras mo. Wala. Lahat ng iniisip mo, you put into action. Yes. Sana yung mga ganitong ugali dumami para lahat tayo. At saka- kasing yaman ni Janelle. Ang yaman. Sana kahit maangat tayo sa buhay, maging mabuti pa rin tayo. At saka, let's just spread love and positivity. Kung hindi naman ako perfectong tao, pero tinatry ko talaga. Every year, yun yung wish ko. This year, I'm gonna be the best version of myself. Better than last year. Ganun ako eh. Nagsusulat ako ng notes kung ano yung mga gusto kong ma-achieve this year. And kailangan, kahit mga 8 out of 10, kailangan magawa ko siya. Galing-galing, girl. Kasi pag wala kang ganun, kalat ka eh. Hindi mo alam kung ano na yung trip mo talaga this year. Ano magagawin ko this year? Iba talaga pag may
goal ka. Oo. You have to use love in everything that you do. Kasi kapag love yung ginamit mo, maganda yung bunga. Yan po si Janelle Jeber na napakayaman at napakaganda pa rin. Thank you very much. At pinagbigyan mo ko sa gabi na po. Ang oras Next na po. time naman, ikaw ang i-interviewin ko. So with that mga kachika, marami pong salamat sa aking vlog, Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon. Telma ang Mega, Telma ang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon!